Samahan niyo ako. Gatasan natin 'to. Ay, wrong choice of word ko, chef. Bakit gagatasan? Disclaimer lang ha. Kinontent ko ito dahil sa gatasan. Okay? Magchichismis lang tayo dito. Nabasa ko kasi sa newsfeed ko na kinasuhan itong si Maharlika ng 4 counts yata kung hindi ako nagkakamali ng cyber libel nitong si Yusek Gades. Wow, Gades naman talaga, 'di ba? So, hindi ko alam kung ano ang punot dulo. So, makikichismis tayo ngayon kay Maharlika. Sorry dun sa gatas-gatas. Sige na, sumagot ngayon si Maharlika. O, sige, panoorin nga natin. 'Di ba? O, nakita nyo yan? Okay, ayan siya. Teka, palakihin ko lang. Huwag mo nang palakihin, Maharlika. Please, malaki na. Huwag mo nang palakihin pa. Baka matalo mo, Tuloy. Ayan, nakalagay. Nakita nyo? Yusek. Ayan, nag-post siya. Yusek Goddess Hope Libiran. Okay. April 2024 lang pala to. Gamit niya, Undersecretary Gadis Hope Libiran. Pag pinindot mo dyan, nakalagay, Undersecretary, Department of Budget and Management. Rear Admiral. Rear. Grabe naman to mga words ka na natataon. Rear daw. Philippine Coast Guard Card Auxiliary Columnist Manila Bulletin. Laki ng followings 4.4 million. Admiral. Okay, ganyan-ganyan. Yan. O, yan na yan. Tapos columnist din siya sa Manila Bulletin. Nakalagay dyan ang information niya. So, the fact na nakalagay ang pangalan niya na Yusek, ibig sabihin, gamit niya ang gobyerno. Well, it's not necessary na gamit niya yung gobyerno. Much more na parte siya ng gobyerno. Kasi nakakabit Yusek Goddess Hope Libiran. Pwede naman sigurong tanggalin na lang kasi yung Yusek doon, no? Goddess Hope Libiran. Pero proud siya na Yusek di ba? So, at magagawa natin dyan. Pero hindi not necessarily na ginagamit niya yung gobyerno. Much more, part siya ng gobyerno. Okay, sige, tuloy. Di ba? Gamit niya, nire-representa niya ang gobyerno. Yeah, mas ano pa yun, mas magandang word pa yun na gamitin, Maharlika. Nire-represent niya yung gobyerno. Okay. Now, ngayon, kasalanan ko ba? Ay, wait. Makikasalanan ba namin na Huwag mo nang lakihan, Gino-zoom mag-post ka? Huwag mo nang ang lakihan. Kita na namin. Sus. Halos iluwa mo na yung suso mo. Oh. So, kinasuhan si Maharlika dahil sa suso? Ganon? Ba't ang babaw naman yata? Kinasuhan dahil sa dede? Oh. Ayan, ikaw putang ina ka. Preno. Kasalanan ko ba na mag-post ka nang kita na lang ang suso mo? So, sa pagkakaintindi ko, yung suso nga talaga ang nasaktan siya dahil sa suso. Ano ba sinabi mo dahil sa suso? Ikaw naman, Maharlika. So ngayon, kulang na lang, 'di ba? Iniahahain mo ang suso mo sa taong bayan. Yan. Well, oo nga naman. Kasi public official di ba? Dapat modest ka. Pero pag nagpapakita ka ng mga ganitong kalalaking yoga, parang it's not appropriate naman talaga. Buti sana kung personal account na lang siguro na wala yung Yusek, no? Pwede, para papalagpasin siguro. Pero pag nakakabit yung Yusek kasi, imagine mo yung ganito yung nagtatrabaho sa gobyerno, nakaluwa yung dede. Kulang na lang, sumilip na Ang punto de vista namin dahil ikaw ay pasweldo ng gobyernong gaga ka. Oo, preno. Okay, I'll tell you the whole story. Maliban sa retokada ka, wala namang masama kung nagre-retoke ka. Ang tanong nga ng bayan, malang masama kung nagre-retoke ka kung galing sa pera ng bayan. Kasi nung ASEC ka, saan na ba yung picture niya? Nung Google pa yata. ASEC ka sa Department of Transportation, na sinasabi
ko at sinasabi ng mga kasama mo na chami-chami kayo ni Tugade. Ito, gade. Yung Arthur, yung matanda? Anong connect? Hindi ko gets. Parang sugar daddy niya si Tugade, gano'n? Okay? Dating DOR secretary. So, anong masama dyan? TOTR. Nagpa-appoint ka, kina-question ka yung inyong, ang iyong suso. Ayan, kina-question Kina-question na talaga yung suso. Yung dede talagang problema. Kinasukan ka sa pag-question mo sa dede? Ang babaw. ko yung suso mo. Sige nga. Ngayon, mga kababayan, kailangan malaman niyo yung katotohanan. Pag ginugil niyo yung mukha niya, teka, tanggalin ko nga yan, tingnan pa nga natin kung pag ginugil mo siya kung anong lalabas. Anong maano? Maharlika, anong maano? Okay, tingnan mo, Google muna tayo. Ay, tingnan natin sa Facebook. Okay, forward natin to. Okay, tingnan. Ang unang ito, tingnan natin ha. Ito, para patahimikin ang isang maharlika. Kung di ka ba naman, dalawang malulusog na susubels, Di ba kapupunta talaga sa suso eh. ito. Yan ang kinakwestiyon ng taong bayan. Okay? Ayan, may nag-post dyan. Ayan. May mga post pala. Thank you po, Doc. Thank you, taxpayers. Ba't ganito naman kasi yung post niya? Thank you, Doc. Ayan, pwede mo nang lakihan yan, Maharlika. Thank you po, Doc. January 19. Ayan, thank you, taxpayers. Ayan, hindi Layo nga naman talaga eh, no? Pati kulay, oh. Dati naman siya, hindi naman siya nagaganito pag naliligo. Di ba naliligo to? Sabi niya, ready Sunday dip, sabi niya. So maliligo to. Magsiswimming. Bakit dati dito? Nagsiswimming ka naman, meron ka t-shirt ka, pero bakit ngayon luwa suso na? Nakakapansin-pansin nga naman talaga. lang ako, hindi akong unang nag-post niyan, gaga. Ayan, hindi ka kita kilala eh. Alright? Hindi kita kilala. Tignan mo yung itsura mo dati, mukha kang gurami. Pagdating dito, mukhang hito na nagkaroon ng dalawang suso. Okay? What else? What more can I say, guys? Grabe, bardagul. Defamatory ba yan? Pinopost mo yan eh. Hindi, bawal lang ang tawagin na yung isang tao na pangit ngayon eh. Di ba? Kakaso-kaso yata yun eh. Medyo paus pa ako. Alright, teka, tanggalin na natin to. Mag-stop sharing kasi mag-explain tayo. Alright, here we go. Sige nga, para malaman natin ano bang nangyari. Sige nga. Alright, so ganito mga kababayan. Okay? Una, okay, bago ang lahat, siya ay undersecretary sa Department of Budget and Management. So ikaw, susubels, hindi ka pwedeng magbalat sibuyas kapag pinag-usapan ang suso mo. Kasi bakit naman kasi yung suso ang mo? Dapat i-criticize mo siya sa kanyang trabaho, sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang ginagawa na may kinalaman doon sa trabaho niya. Ang kinalaman ng suso sa trabaho, Maharlika naman kasi. iniluwa mo, inilatag mo sa taong bayan ang iyong suso. Ngayon, tignan natin. Dali lang ayan, ano yun, ito. Ang sinasabi niya dito, nasan ba yun? Wala. Hindi ko kayo makita. Ang mga taong na appointed man yan or elected. Okay? Na ipresenta mo yung sarili mo bilang isang karespeto at profesional dahil hawak nyo ang budget ng Pilipinas. Kaya nga sa hindi lang dahil sa hawak nilang budget ng Pilipinas, nire-represent nila ng maayos yung sarili nila. The fact na public officials sila na kumbaga sila yung natin dapat na tularan, 'di ba? Ano ba yung term? Hindi ko ma-gets yung ibig yung isang term ng tularan, hindi ko makuha. Na sila dapat ay mamuhay ng
ng ano, narespetado, 'di ba? Pero ganito, magluluwal ka naman kasi ng mga napakalalaking mga joga diyan sa internet pa. Tapos kung kukutyahin ka dahil sa susubels mo, susubels, eh, magsasampa ka ng kaso, ano ba 'yun? Department of Budget ka eh. 'Di ba? Hmm. Department of Budget ka, undersecretary ka, at ang amo mo na si Pangandaman ay nasasangkot at pinangalanan ni Zaldico na kumamal ng bilyon-bilyon. Grabe naman yung kumamal na naman. Grabe. Yung mga wordings naman, pagkamal. Grabe. Pero ano bang connect niyan sa trabaho niya, hawak niya ang pondo niyang bayan, boss niya si Pangandaman na nasasangkot sa katiwalian sa suso niya. Hindi ko talaga magets. Ano bang problema sa dede? Bilyong piso nag-connive sa kay Bangag. 'Di ba? So wag kang balat sibuyas dahil sabi ko nga mga kababayan, meron silang dapat sinusunod na panuntunan Ano daw? Sinusunod. Grabe naman itong mga. na kung saan, ay teka muna, pakita ko muna pala itong ito kasi yung final niyang case ito. Ayan Mhm. oh. Oh, buti ba't di ka naghubad diyan? Balot na balot ka dyan. Oh, dapat nagpakita ka ng suso mo diyan para Nagsampa ng 4 counts ng cyber libel. Ano ba yung ano? Ano ba ang dahilan? maglaway yung mga taga Suso ba talaga o ano? Hindi ko rin kasi sinusundan si Maharlika eh. NBI, di ba? Oh. Dahil yun ang gusto mo eh. Oh, sabi niya, DBM Yusek Libera nagsampa ng 4 counts ng cyber libel laban kay Maharlika. So saan ka na naman kumuha ng address? Sa Amerika. 'Di ba? 'Di ba kinasuhan si Maharlika ng designer, parang ganun, ni Lisa Marcos sa Amerika. Oh. Eh di kung gusto niya talagang kasuhan si Maharlika, tungoy sa Amerika mag-ano, alam niyo naman ng citizen yung tao na yan eh. Di ba saan ka na naman kumuha? Galing na naman kay Lisa Tanas? Diyan na naman sa Pasig yung ginawa niyong address. Yan palang gaga ka sa pag-fabricate mo ng address ko dyan para makapag-file ng case. Dapat nga kayo pinapailan ng case dyan. Kaso lang, hindi ko lang magawa dyan dahil hawak nyo ang gobyerno, papatayin ako ni Lisa Tanasi. Anyway, tapusin na natin yan kasi wala nang kwenta yan. As usual, again, ano bang connect ng dede niya sa trabaho niya? Kung yung pag-post lang niya ng susubels niya, nasaktan siya sa pangungutya mo, parang ang babaw naman nun. Hindi kaya mas malalim yung mga sinabi mo? Kasi for all we know, si Maharlika, mahilig yan makparatang. Mahilig yan gumawa ng kwento. Mahilig yan gumawa ng intriga. Mahilig yan gumawa ng chismis. Do yung iba, tumutugma naman. Yung mga chismis niya, yung mga expose niya, nakakatotoo naman yung iba. Pero may mga iba na talagang halata naman na hindi ka panipaniwala. Pasensya na ha sa mga nag-aano kay Maharlika. Tumitimbang lang tayo dito ha. Pare-pareho tayong mga didishit. Oh. Kahit na may faction yung mga yan, walang pakialam dyan. Hindi naman sila sinusuportahan ko eh, di ba? Anyway, dahil sa dede, yun yung tanong ko. Sa mga nakakasunod dyan, pako-comment nga kung ano ba talaga yung dahilan. Kahit yung ano lang, buod lang. Ano ba talaga yung mga sinabi nitong Maharlika? Yun bang pagchami-chami niya kay Tugade na para bang ang implication nun nagchami-chami din sila sa pangungurakot? Pero si Tugade under kay Duterte nun, di ba? Anyway, hindi ko alam. Paki-comment nyo na lang. So, dyan na lang natin tapusin itong walang kakwenta-kwentang ginatasan nating video.